taganog to importante ng patolika. So, ipakiabutan, ang di ba iganog to, ipayungamin ipatolika? Meron ba? Yan, meron kayong paghahanap. Siguro career, siguro power, siguro influensya. Dahil doon, handa kang mamatay. Awayan, siguro itagal. Pero po tatong mahangal. Ngayon, paulit-ulit ko pang itinuturo sa inyo no iganog to kaya tang itaya ibuhay tang tawta kanug daya. Amen. Pero po ta si Jesus, our King, is worth sacrificing for. No iganog to pasakripisyo ano to eternal significance na kani Jesus. Magi o the wise man. Actually, ito wala sa Bible ang pinagdadagdag si Baltasar na gano'n. Kapag Baltasar na ako, Gaspar, Asinuncio, awat ang Bible yan eh. Nagiging na basta Magi, wise man. Ako mo gusto na dapat na kanyang diretso at kanyang sa pagkakatabayungan. So yan nagkafuta is mga to wise men, the Magis. Ano ba yung sakripisyo ng Magi? The Magis primary sacrifice to encounter Jesus. Ito po ang pinaka-sakripisyo nila. Involve a long, perilous journey from the east, like siguro Iran. A trek that might have taken several months. Nagbiyahe to Ararayu, 2,000 miles. Tapos nagdalain ng census. Buti sana kung may aeroplano o nung Tesla. Awang tatakailangan ng kami. Malaking sakripisyo yun. So, it might have taken them 8 months to travel that distance. Walo bulan. Panawa mo pamilya, negosyo, namin, walo bulan. Manood ka, pangkrak para sa negosyo. So, kamu ako pagkaluan ni Messi mo. They invested substantial time and wealth in their pursuit, traveling thousands of miles across deserts and uncharted territories, facing potential dangers and harsh conditions. So, nag-travel nila, disyerto, ang mga bali disyerto, kita tao iraw, scorpion, balila to kondisyon, siguro, awang tugalong, sakripisyo yan. Dakal to sakripisyo. Paraan ni, just to touch Jesus. Yan ang purpose. Just to see Him. Siguro ba kaya mo masakripisyo, kaya mo na pangangatan na natin Panginoon. So yung itatay ito sakripisyo na in terms of gifts, valuable gifts, they presented costly and rare gifts of gold, frankincense, and myrrh. Yan itong gifts na. In terms of personal risk, they face safety risk, particularly by ignoring King Herod's paranoid order to return to him after locating the child, following a divine warning in a dream
they chose a different, presumably safer route back to their home. Siyempre, nung i-defy mo order na patun, patay ka. Patay ka. Eh, ilan? Basta kinilot ka na dumana, o sige, maski numatras, maski animes niya. Yan, itagay ito sakripisyo na. Humility and status. Despite being wealthy and esteemed, balibo na beka kwa wise men o scholars, astronomers, priests in their culture, they humbled themselves to worship a young child from a modest family in a humble setting. Sacrifice ba yan? Oo, sacrifice. Yung ikang tsawat na ka, at medyo ka siya. Edukado ka, siguro, edukado. Doktor ka galing ka tayo nataka-flow may Christian. Tambel yan ang Christian nila. Yan itatay ito risk na aligan mo sa Jesus. And ultimately, their journey and offerings exemplified a sacrifice of time, possessions, and security, an act of devotion and reverence, acknowledging Jesus as the King, deserving of their finest. So, ibig sabihin, ang mga wise men, malaking sakripisyo, dakal to sakripisyo, hindi pa hila. Eh tayo mga taga-CPCC. No pansin ito, klase ng kakristiyan ito. Have we been willing to sacrifice alimangan ng patuloy na? Ang alam ko lang sa CPCC, isa lang alam nilang sacrifice, sacrificial dinner. Yan na sacrifice ng CPCC. Ay karwa nga lang. I want to sacrifice. Puro kaya mo, Christian ka, magustuhan na ka lamang na iyaw. Wala rin ba sa Jesus? Ngayon, yung i-imagine, lumasihan mo i-sacrifice ka, yun i-egemi, kakalpukin nila na. No, sitam, karamihan, kalamang yung taga-CPCC. No check po na offering. Dahil yung smallest to not on loose point. Dahil yan lang kita. I want to sacrifice that. Kaya ba check po to, just one time ta life mo to, sacrifice ko yung mangyawa ka rin Lord dito. Christmas ang may prema ko dito. Nung malaki mo sacrifice ka ni Lord, ibig sabihin, ipangaman na mo ka ni Lord, kana worth sacrificing for, si Lord ang tulong. May pangko sa sakripisyo. Yan, kung ikaya mo hindi. Noon pa mo tumagyan, yung klase na Christian mo, no, ayaw mo mga na-sacrifice para ka ni Lord. Diyan mo sa mga at Jesus. So, ako ba yung sacrifice na CPCC? God, actually, pastors tam, awan to sila budan. Diba? Malaking sacrifice for the pastors, especially the pastor na 20 years, 25 years. Ito na ang church na walang sweldo ang pastor. Nung dali, talaga mga kapatumas kila 5,000. Kagita, igaro, katangan, ugyan, sa senta nila. O, 10 years, 600,000. 30 years, di 1.8 million, nalawa mo naman. Yan yung nasacrifice ko.
pati ikaw na. Kasi ta CBCC, magulungkit lang pinasa there is no heart greater than the volunteer. Awang tumas pangasta to kuwan ta volunteer. Amen. Pati workers volunteer na. At kagabi, 2 days, kids convention, namin yung workers, volunteer. Ta Amerika, mapagangan. Kaya o sige maya, mananaw ka kids. Mapa-enlist ka, at depende na trabaho, pangalawa ka to $1,000, $500. Ito, awang, kata, kasi para masakripisyo CBCC. Amen? Amen. Why is that sacrifice? Why is that sacrifice? Because cultivating a relationship with Jesus brings far greater satisfaction and meaning than anything this world has to offer. Nung makakasta relasyon ng tayapo, yawa ang ipatuloy tamsan, magayaya iyaya na patuloy tam, yaw ay meaningful ang satisfying tuklasin at tulay ang ito-evolusin ng mundo. Amen ka mo, he deserves Yafutam, he is deserving of worship. He is deserving of worship. Magi upon seeing Jesus, the wise men worship Him. Tulitan sinagda si Jesus, yung wise men and sige na worship kani Jesus. Their understanding of His significance is stemmed from the influence of Daniel in Persia. Kilala na si Jesus, ang Buddha si Tiyaya. Paano nila nakilala si Jesus? Hindi naman sila Israelita, hindi naman sila Hudyo, taga-Iran nila, taga-Iran. Kasi si Daniel, dati inatang Persia, tatong Tiempo, kilala na i-writings ni Daniel. Kaya doon nila natutunan kasi mga eskola sa mga ito. Doon nila natutunan kung sino si Jesus. Nung nakilala nila si Jesus sa kasulatan ni Daniel, wala na silang ibang hinangat sa buhay nila kundi makita itong Jesus. No, makilala lamang si Jesus, the Bible. No, maintindihan mo tumapya i-Bible. Ay kikikutan ko, awan to talakwan, to hangarin, buhay mo, to alintukan na mo lamang si Jesus. Ganon po ba ang hangarin ng buhay natin? Na wala po tayong ibang hinangan, kundi mahawakan ng ating Panginoon. Makita ang ating Panginoon. Katulad ng sinabi po ni Apostol Pablo, I consider everything a dung compared to the surpassing greatness of knowing Christ. Ngayong inatapos ko lahat ng nasa atin, ngayong ipagparamayag ng tulay, ngayong ay rubbish. Lugi ay dung compared to the surpassing greatness of knowing Christ. Magkilala lamang kita, Panginoon, ng lubusan, mahawakan kita, satisfied na ako sa buhay ko. Ano ba satisfaction mo? To worship God. Kano ka taman? Yan itinutuni ka mo na pasa.
Life is not about us. It is all about God. Ipatuloy. And worship is not the best part of our life. It is our very life. So, a wise men, they recognize Jesus as the King of the Jews and intended to pay him their homage. They worship Jesus not merely as an infant, but as a king. See, Christ the King. They refer to him as the King of the Jews and plan to worship him. Kasi si Jesus ay Yaya ay Redeemer. Yaya ay Savior. Yaya ay Lord. Yaya ay Messiah. Yaya is salvation. He is worthy of the utmost praise, honor, and glory. So let this house of the Lord exalt him. Kinitamparayaw iya ko. Uli! Palagpagan na po natin ang ating Panginoon. This house must glorify the Lord tonight because of who He is. They presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Idade gold. Gold, ipasingan na simbolo ng kapatol na ni Jesus. Frankincense, ipailan, yawan pa ay taday ito simbolo, presenta na ay kapari ni Jesus kana bir ay ipatay na yapo Jesus. So, worship and giving are intrinsically linked. But dahil i-worship ang na giving, makakonekta. No worship mo si Lord, si Jesus, because of who He is, kapatuloy, eh dapat ikayawa mo. Akalaman to basta tayo mo, ikayawa mo. Yan tayo mando na salmo, ayan no may tampalay na yapo empty-handed. Kano may tampalay na yapo awang tantan mino. Parte ng worship is giving. Giving is a tangible expression of worship that conveys love, trust, gratitude, and obedience to God. Illustrating that your heart, beyond mere words, is devoted to Him. So, ito ito. Kung si worship ko kami, nabulunan ng pangyawa, no, 20 years ka na worship, tabuan ng yawa, maski peso. No, mangyawa ka, yan piling-pili, bari-bariya. Sa Isaiah, sabi ni Lord, Tatko maatang i-worship mo. Kasi, mag-i-open ito bulag to ayam. Yung ayam to, nag-benis na.
yung defecto i-offer na kay Lord. Kini Lord, ba't mo nga i-offer sa gobernador mo? Kung masisiyahan ang gobernador niyo, subukan na nyo i-offer sa kanya. Higit na, you are treating the court of God with contempt. Awang to pakikwenta mo tabay sampahan ng Panginoon. No, iyawa mo, turo na lang ang naigatan mo. So, i-worship, i-giving ay parte ng worship. Ano magyawa itang, yawa ang best, no deserving si Lord of our worship. Yawa ang best. Ultimo, those who seek Him will find Him. Nga hindi magaling ka ni Lord ay maliraduyan. God will undoubtedly guide them to the Savior. So, no alegam si Lord, kung ipagaling mo, itutun na ka ni Lord. Maski yung aralan mo ka. Ikikapanan to hindi po masumpungan ng isang tao ang ating Panginoon dahil hindi po seryoso. Akan to seryoso, ipagaling na tayo po. Awan tuguro nga interest, tayo po. Ang katotohanan, kung may interest ka kami, Lord, alega mo yan, masusumpungan mo siya. He directed the money to the destination. Yayain na nidirekta sa mamamagitan ng bitong. Isang napaka-espesyal na tala nagdirekta. Ang mga scholars, Christian scholars, pinagdidebatiran kung tunay na tala yan kung ano ang ng diliwanan. Kasi, moving to bitong. Hindi naman pwede satellite yung wala pa. Awal to satellite na ito. So, tanon o the moving to bitong, baka anghel na nagliliwanag. Importante, mirakulo. Kung ikaw, wala ka pang kaugnayan sa Panginoon, gusto mong magkaroon ng relasyon sa Panginoon, at hindi mo siya kilala, at meron kang paghahangad, yan puro ito paghahangad, makikilala mo siya, makikita mo siya, tutulungan ka ng Panginoon, gagawa ng mirakulo. The money informed the people, causing great concern among them. Tuloy kami na nagbiyahe in Mali, ay kinikita tayo, Pujo era, alega mo hindi gusto dyan na King of the Jews, si Jesus. Naging na ng Tolay, naging na ni Herod, medyo nahulog yan. Invest to in the government nations, excited ka, naging nada, nahulog na lugla. Tatama. Kung meron bang maghahayag ng salita ng Panginoon sa inyo, ay hindi kayo komportable. Napapagabot lalo po iloob, no? The religious leaders remain indifferent despite being aware of it from Scripture. Yan mga teachers of the law, mga priests, pinatawag ni Herodes. Ituro nga nyo sa akin kung itong hinahanap nila na King of the Jews, na si Jesus. Saan ipapangalan? Pinakita sa Bible. Pinakita ng Bible. Pinakita na nga kay Herodes sa Bible. Anong ginawa ni Herodes? Kaya na patingin si Jesus. Ipari, ang Buddha ay na. Yan ang ginawa. Sitaw na yan ang pangalan. Taga na mo, hindi. Kaya ang interest na, ang gusto lang nila, kapangyarihan,
pera, sikat ka, tapos, yung honor, yan na kaya ka. Kaya nung ka na Jesus, wala ako ng interest. Kasi Herod learned of this from the money and verified it with the religious leaders, but sought to harm Jesus. So the wise men undertook a long journey to discover Jesus. Apapatuloy journey na, kapelo, pa-discovery na naman, Christ the King. He is still worth seeking today. And you will find him. Awiyang tapos. Tapang mo yan, tapang mo siyang tapang. Jesus is the King, born to us for our salvation. Yan yung ipatuloy. Kaya na partagitang lumanonono Isaiah 96, for to us a child is born, for to us a son is given. Let us worship Him with all that He is, in all of His reality, and all that we have. Dapat i-worship ng si Jesus with all that He is, in all of His reality. No, hindi karaya si Utang Bible. Hindi yung gawa lang na nono ang ono, hindi na ang mga tradisyon. No, hindi niya si Utang Bible. Gaya ay Diyos, ito ng paliputolay, daya na, padul, at ipapatay na krus, para tayo kapakuman ng katatuloy. He is the greatest person man can ever have in life. In next slide. He is. Christ the King! Ipagpot ang iyaw ko. Ipagpot ang tumas ka sila. He is the Lord! Christ the King! We must adore Him! Worship Him! Dahil masang-masang mo na. Kinakain natin! Kinakatok natin ang ating ngayon! He deserves it! Merry Christmas po sa ating lahat. God bless you all. God bless. Yang wijing petang kita pembayaran Magibalo ito. O Diyos mi, nga mga panguasa namin, mabalabalo ako, tapos lang kasa ka mensahe, kaya ito ito panamay yung taputo ni Ama. Kaya po ni Lord, ay pare kami ang mangyari talo tuway sa Ama. Kung sakripisyo na po, ipatuloy na, ikumpatan, para masigat na lamang si Jesus, para kadalaman tayo ako. Mabago Lord, nalitulong mo ito, sila maraming mana po, hindi kayo na nagmamayag yung Ama. Puro ka po ito, nalawagin nga na Ama, ikapihanan to give. Yato nga si Jesus. Isa mo yung Ama, pamamalu mo Lord, to iyawa mi ka pa Ama, ikapihanan tabi kami. Tago na pangyawa ko gaya. Kaya po ito, alawatan mo, nabindisyon mo. Ikaw tayaw mo yung tagkakapanay, kananayon mo ito. Kaya mga aming nasambi, kung sa mong balabalo, tangagan siya siya from me. Amen. Mapumagitam. Already, i-gamay nung itasan nung, yan personal tumawag mo, lahat po tayo. Pag meron po tayong
personal na panalangin, ilapit natin sa Panginoon, bawat isa. Maging yan may physical or spiritual.